Enero 2019, sa Ormoc City, isang ordinaryong umaga ang nagbago ng takbo matapos madiskubre ang isang krimen. Sa isang flat sa ikalawang palapag ng isang paupahang gusali, naamoy ng isang kapitbahay ang matinding baho na umaalingasaw mula sa loob ng isang unit. Unay inakala niyang may patay na hayop lamang sa paligid, ngunit nang lumipas ang ilang oras at lalong lumalakas na ang amoy, napilitan siyang magsumbong sa landlord. Pilit na kinatok ng landlord ang unit kung saan nagmumula ang amoy, ngunit walang sumasagot kung kaya't minabuti nitong gamitin ang master key upang buksan ang pinto. Sa pagbukas, sinalubong sila ng nakasusulasok na amoy at tanaw agad ang magulong loob. Nakakalat ang mga gamit sa sahig, nakabukas ang mga drawer at may mga damit na tila hinagis lamang kung saan-saan. Doon sa gitna ng maliit na sala, nakahandusay ang isang babaeng wala ng buhay. Agad silang tumawag ng responde mula sa kalapit na istasyon at sa pagsisiyasat, ang bangkay ay nagsimula ng mag-decompose, indikasyon ng ilang araw na itong nasa ganong estado bago nadiskubre. Agad na isinara ng mga investigador ang lugar bilang crime scene. Maingat na siniyasat ng mga investigador ang paligid, ngunit wala silang nakitang cellphone at nawawala rin ang kanyang pitaka. Sa unang tingin, malinaw ang posibleng motibo: robbery with homicide. Sa labas ng gusali, nagtipon ang ilang kapitbahay. Puro tanong at bulungan ang lumutang. Sino ang babaeng ito? Ano ang nangyari sa kanya? At paano nagawa sa gitna ng syudad ang ganoong uri ng krimen nang wala man lang nakakapansin? Ang pulisya ay nagpatuloy sa masusing pagkuha ng ebidensya. Mula sa mga fingerprints sa mga bagay sa paligid hanggang sa mga palatandaan na maaaring tumukoy sa suspect. Lahat ay isinama sa dokumentasyon. Kalaunan, kinilala ng mga otoridad ang bangkay bilang si Maribel Apostol, 29 anyos, Tubong, Baybay, Leyte. Lumuwas siya patungong Ormoc. 2 taon na ang nakalipas upang magtrabaho sa isang travel agency sa lungsod. Sa mga papel at ID na nakuha mula sa drawer, kinumpirma ang kanyang pagkatao. Tahimik na babae si Maribel ayon sa mga nakapanayam ng kapitbahay at katrabaho. Hindi palakibo at bihira ring makitang lumalabas maliban kung papasok o pauwi mula sa trabaho. Madalas siyang dumaraan dala ang maliit na shoulder bag at palaging nakayuko na parabang ayaw makatawag pansin. Sa trabaho naman, kilala siya bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Buwan-buwan ay regular siyang nagpapadala ng pera sa kanyang ina at 2 kapatid na nag-aaral pa sa baybay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging simple, mapapansin ng ilan na madalas siyang may dalang bigat sa loob. May mga pagkakataon na hindi siya sumasama sa mga kaibigan niya kapag nagyayaya ang mga ito ng simpleng kainan pagkatapos ng trabaho. Palaging dahilan niya ang pagod at kakulangan sa oras, ngunit may mga kasamahan na nakapansin na may ibang dahilan pa. Sa flat na yon sa Ormoc, 2 taon na siyang nakatira ng mag-isa. Ngunit ayon sa landlord, hindi palaging siya lang ang nandoon. Minsan ay may kasamang lalaking dumadalaw at may pagkakataong ilang gabi itong nakikitulog. Sa umpisa ay hindi yon pinansin dahil karaniwang eksena lamang para sa mga nangungupahan yon. Ngunit sa mga nakaraang linggo, napansin ng ilan na tila lumalala ang tensyon sa loob ng tinitirhan ni Maribel. Para sa pulisya, lalo lamang lumabo ang kaso. Kung simpleng pagnanakaw, bakit tila walang palatandaan ng forced entry? Habang naglalatag ng ebidensya ang mga investigador, isa ang naging malinaw. Ang krimen ay hindi gawa ng isang estranghero.
Ang taong pumasok sa flat ng biktima ay tiyak na kilala niya at posibleng malapit sa kanya. Lumabas sa investigasyon ang pangalan ng isang lalaki na may tila malaking bahagi sa buhay ni Maribel. Sa testimonyo ng landlord at ilang tenant, madalas daw nilang makita ang isang lalaking nakauniforme ng security guard na pumapasok sa flat. Kadalasan ay hating gabi na. May mga pagkakataong umaalis ito sa kinaumagahan. Pero may mga pagkakataon ding nagpapalipas ito ng buong araw sa loob ng flat. Sa mga mata ng kapitbahay, parang normal lang ang dalawa, magkasamang kumakain. Minsan ay magkasabay ding daw bumibili ng mga gamit sa tindahan na malapit sa gusali. Ngunit may mga gabi raw na naririnig lang nagtatalo ang mga ito. Hindi nila yun pinansin dahil inakala nilang karaniwang tampuan lamang ng dalawang taong nagsasama. Sa pag-review ng CCTV, sa isang tindahan malapit sa gusali, nakuna ng larawan ng naturang lalaki. Kinilala siya ng pulisya bilang si Ricky Bulaong, 36 anyos, security guard na na-deploy sa Ormoc mula pa 2016. Nakumpirma rin siya ay galing sa Tacloban. May asawa at 2 anak na nasa elementarya. Dito nagsimulang mabuo ang malinaw na larawan ng sitwasyon. Si Maribel, tahimik at tapat na babae na nagsikap para sa pamilya, ay nahulog sa relasyon kay Ricky, isang lalaking pamilyado na base sa mga nakalap na impormasyon, 2 taon na ang kanilang pagsasama. Para sa mga investigador, lalo lamang lumabo ang anggulo ng simpleng pagnanakaw. Sa puntong yon, si Ricky ay itinuring na pangunahing person of interest. Lumalim ang investigasyon nang magsimulang magsalita ang ilang saksi mula sa parehong gusali. Ilang araw bago madiskubre ang bangkay ni Maribel, may nakarinig ng malalakas na sigawan at kalabog mula sa kanyang flat. Bukod sa inakalang normal lamang ito, ay natatakot din silang makialam, lalo't alam nilang isang gwardya ang lalaki at posibleng armado ito. Kalaunan, natuklasan ng pulisya na ang dahilan ng pagtatalong yon ay nang malaman ni Maribel na may asawa at mga anak pala si Ricky sa Tacloban na inilihim niya habang sila ay nagsasama. Sa loob ng 2 taon ng kanilang relasyon, naniniwala siyang siya ang tanging babae sa buhay ni Ricky. Ngunit ang pagkakadiskubre sa katotohanan ang tila nagpaguho sa mundo ni Maribel. Sa huling linggo, bago siya pumanaw, ibinahagi niya sa isang katrabaho ang mabigat na sitwasyon. Naiyak siya sa trabaho, ikinuwento kung paano siya niloko at ipinaasa. Ayon sa kasamaan niya, sinabi raw ni Maribel na handa siyang ipagtapat sa mismong asawa ni Ricky ang kanilang relasyon dahil ayaw umano niyang makasira ng pamilya at nais na niyang iwan si Ricky. Ngunit ayaw umanong pumayag ng lalaki sa pakiusap ni Maribel at sa pakikipaghiwalay nito. Samantala, lumabas rin sa CCTV malapit sa gusali na si Ricky ay pumasok sa flat bandang 9:00 ng gabi, isang araw bago matagpuan ang bangkay. Kinabukasan nakitang lumabas itong mag-isa. Mabilis ang lakad at halatang minamadali ang pag-alis. Hindi na siya muling bumalik mula noon. Sa pagsusuri ng forensic experts, may natagpo ang fingerprints si Ricky sa ilang bahagi ng flat, kabilang ang doorknob at ilang mga gamit. Tumugma rin sa DNA ni Ricky ang nakuwang sample mula sa mga kuko ni Maribel na palatandaang nakalmot nito ang suspect ng araw na yon. Unti-unting naging malinaw na ang pagkawala ng pitaka at cellphone ay maaaring ginawa lamang para magmukhang robbery ang kaso. Matapos makakalap ng sapat na ebidensya, agad na dinakip ng pulisya si Ricky Bulaong sa mismong duty post nito. Nabigla ang mga kasamaan niyang gwardya nang arestuin siya, bit-bit ang posa sa harap ng mga mata ng mga dumadaang tao.
Para sa ilan, tila imposible na isang tahimik at magalang na gwardya ang sangkot sa ganoong krimen. Sa una, mariing itinanggi ni Ricky ang paratang. Sinabi niyang huli siyang nagpunta sa flat ni Maribel 1 linggo na ang nakalilipas. Idinagdag pa niyang wala siyang alam sa nangyari at nadawit lamang siya. Ngunit mabilis na bumagsak ang kanyang depensa nang ilatag ng pulisya ang ebidensya. Ang mga fingerprint na nakuha sa doorknob at mga gamit tulad ng CCTV footage na malinaw na nagpapakita ng kanyang pagpasok at paglabas sa gabi bago madiskubre ang bangkay at ang testimonya ng mga kapitbahay na nakarinig ng pagtatalo. Habang nakaupo sa harap ng mga investigador, unti-unting nagbago ang kanyang tindig. Mula sa pagiging matapang at mariing pagtanggi, bumagsak ang balikat niya at namuo ang luha sa kanyang mata. Sa huli, hindi na niya nakayanan ang bigat ng katotohanan. Umamin siyang dumalaw siya kay Maribel noong gabing yon. Ayon sa salaysay niya, nagsimula lamang ang lahat sa pagtatalo. Hinihingi raw ni Maribel na iwalayan na siya nito at piliin ang kanyang pamilya kung ayaw nitong siya mismo ang magsiwalat sa kanyang asawa ng kanilang relasyon. Ngunit para kay Ricky, imposibleng mangyari yon. Hindi siya papayag sa gusto ni Maribel. Sa gitna ng galit at pangamba na magwakas ang kanilang relasyon at mabunyag ang lahat, nawalan siya ng kontrol. Sinabi niyang hindi niya intensyong patayin si Maribel. Nais lamang daw niya itong takutin at ipakita na siya ang may kontrol. Ngunit nang makita niyang duguan at hindi na kumikilos ang babae, ay nataranta siya. Agad niyang kinuha ang mahalagang gamit ng biktima at ginulo ang loob ng kwarto upang magmukhang pagnanakaw ang motibo ng salarin. Iniwan niya ang lugar na parang walang nangyari, umaasang walang makakahuli. Ngunit nagkamali siya. Emosyonal ang naging pahayag ng Sekyu, ngunit kahit anong paliwanag, hindi nito mabubura ang katotohanan na may isang buhay na nawala at siya ang salarin. Sa gabing yun, matapos ang mahaba at masinsinang interogasyon, formal nang naitala ang kanyang pag-amin. Si Ricky Bulaong, isang gwardyang pinagkatiwalaan ng marami, ay tuluyang nahulog sa sariling kasinungalingan at kasalanan. At sa kanyang pag-amin, lalo lamang tumibay ang kaso laban sa kanya. Matapos ang pag-amin ni Ricky Bulaong, tuluyan nang inaisampa ang kaso laban sa kanya. Hindi na robbery with homicide ang turing ng mga otoridad. Dahil sa malinaw na relasyon nila ng biktima, isinampa ang kasong qualified homicide na katumbas ng parricide sa ilalim ng batas. Mabilis na lumutang ang bigat ng kanyang kasalanan sa korte. Ilatag man niya na hindi niya intensyong patayin si Maribel, hindi yun sapat para papabain ang bigat ng hatol. Ang mga fingerprints sa CCTV footage at mismong salaysay ng mga saksi ay nagsilbing matibay na pader na hindi niya kayang basagin. Taong 2022, natulan siya ng reclusion perpetua o pagkakakulong na hindi bababa sa 30 taon. Higit pa sa hatol ng korte ang mas mabigat na dagok kay Ricky. Matapos mabalitaan ng kanyang pamilya sa Tacloban ng nangyari, ibinalot sila ng kakahiyan at pagkabigla. Ang kanyang asawa ay tuluyang lumayo sa kanya. Ang mga anak na minsang ipinagmalaki siya sa kanyang trabaho ay nagawa siyang itakwil kahit sa murang edad. Sa puntong yon, nawala ang lahat ng inaalagaan ni Ricky, ang kanyang pamilya, reputasyon at kalayaan. Samantala, dumating naman ang ina ni Maribel upang sundan ng paglilitis. Sa harap ng mga dumalo sa paglilitis, sinabi niyang kailanman ay hindi papasok sa maling relasyon ng kanyang anak, kung kaya't nauunawaan niya kung bakit pilit na kumakala si Maribel sa kanyang relasyon kay Ricky. Bata pa lamang daw si Maribel, matindi na ang galit nito sa konsepto ng pagtataksil.
dahil minsang winasak ng kanyang sariling ama ang kanilang pamilya nang dahil magkaroon ito ng kalaguyo. Ngunit tila iyon mismo ang bitag na hindi niya naiwasan. Ang hinahangad lamang daw ni Maribel ay pagmamahal at katapatan, ngunit yun din ang nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Sa huli, ang hustisya ay dumating para kay Maribel. Ngunit ang sugat na iniwan nito sa parehong pamilya ng mga sangkot ay hindi madaling maghilom. Mula sa trahedyang ito, isang paalala ang naiwan na ang pagmamahal ay hindi dapat nakaugat sa kasinungalingan o pagtataksil. Ang pagpili ni Maribel sa tama ay isang kahangahangang bagay at kailanmay hindi makakalimutan. Lalo na ng mga taong nakakaalam ng kanyang maikli ngunit makabuluhang kwento.